Nagsama-sama ang mga estudyante, guro at kawani ng Isabela State University Tiague Campus kahapon sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada para sa isang peace walk rally o campus walkout bilang pagpapahayag ng kanilang saloobin laban sa umiiral na korupsyon sa bansa. Ayon kay Heinrich Emmanuel Galabay, Supreme Student Council President, sinabi niya na malinaw na nadarama ng kabataan ang bigat ng katiwalian sa lipunan. Anya hindi lamang ang mga manggagawang apektado kundi pati na rin ang mga estudyante na animoy ninanakawan ng kanilang kinabukasan. Dagdag pa niya na oras na para tumindig at lumaban ng mga kabataan laban sa katiwalian. Sa kabila naman ng malakas na ulan, nagsimula ang marcha dakong alas 3 ng hapon sa harap ng Supreme Student Council Office. Naglakad ang mga kalahok patungo sa unahan ng universidad habang sabay-sabay na sumisigaw ng panawagang ikulong na yan mga kurakot. Layunin ng peace walk na ipakita ang pagkakaisa ng mga ISU1 sa laban kontra korupsyon at ipanawagan ng mas maayos at matapat at makataong pamamahala sa bansa. Ganitong bahagi ng pahayag ni Heinrich Emmanuel Galabay. Kailangan natin tumindig bilang mga kabataan laban sa korupsyon. Yun yung pinaka-basic na pinagsisigawan natin. Kasi bilang mga estudyante, ninanakawan kami hindi lang ng kaban ng bayan, pero yung edukasyon na dapat nakakamtan natin, yung kalidad na edukasyon na pagkakait sa amin, especially yung mga estudyante na hindi ganun kaangat sa buhay. Gusto natin na isahan itong mga kabataan na to, magvo-voice out tayo at titindig tayo kasi tama na, sobra na. Even yung mga klase namin, kaya naming iiwan. We can walk out from them to stand for this fight na nakaka-apekto sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino and even sa mga estudyante. Maliban naman sa mga estudyante, may ilang personalidad din ang lumahok sa isinagawang peace rally. Kabilang na si Santiago City Councilor Christopher Respicio, isang alumnus ng nasabing universidad. Ayon kay Respicio, dumalo siya hindi bilang opisyal ng pamahalaan kundi bilang isang karaniwang mamamayan na naninindigan laban sa katiwalian. Anya, panahon na upang wakasan ng mga paulit-ulit na script at dapat magkaroon ng pananagutan at panagutin ng mga dapat na managot. Binigyang din niya na hindi hadlang ang masamang panahon sa paglaban kontra katiwalian. Anya, ito na ang tamang oras upang marinig ng pamahalaan ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Ipinayag din ni Respicio ang buong suporta sa mga katulad niyang netong pagkilos at tiniyak na hindi siya mapapagod sa patuloy na pagkikibaka para sa tunay na pagbabago. Ganitong bahagi ng pahayag ni City Councilor Christopher Respicio. Isang leader kabataan na nananawagan ng accountability para sa ating mga leader sa nasyonal na sana itigil ng script natin, sana panagutin natin ang mga tunay na involved sa anumang scam ng flood control projects natin. Kasabay ng pag-ulan nito ay ang pag-call natin kasama ng mga ISU students bilang former president ng Supreme Student Council. Sumusuporta ako sa panawagang ito dahil naniniwala ako na ito lang yung kaya nating gawin. The least thing we could do is to call the government for... Panawagan naman ni San Isidro Councilor Gilmore Mariano ang accountability o pananagutan sa gitna ng lumalalang issue ng korupsyon sa bansa. Ayon sa kanya, dati siyang nagturo sa Institute for Public Administration and Governance kaya nang mabalitaan niyang gaganaping peace rally kontra korupsyon, agad siyang nagtungo sa universidad upang makiisa. Binigyang din niya na napakalagat na papanood ng pakikilahok ng mga kabataan sa mga isyong panlipunan upang mapanagot ng mga tiwaling opisyal at mapatibay ang demokrasya. Panawagan din niya sa publiko na isulong ang good governance at piliin ng mga karapat-dapat na lingkod bayan. Dagdag pa niya, dapat mabigyan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan hinggil sa kanilang karapatang pumili ng tama sa eleksyon. Sa kasalukuyan, sinabi ni Mariano na nasa ICI ang hamon upang panagutin ang mga dapat na managot ng walang kinikilingan at sinisino. Hinamon din niya ang media na patuloy na tutukan ng issue ng korupsyon upang hindi masayang ang pinaglalaban ng mga mamamayan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni San Isidro Councilor Gilmore Mariano. Na pumili ng tama, and I think the future of this country really lies on our youth, at magagawa lang natin yan kung susuportahan natin sila, bibigyan natin sila ng plataforma katulad ng ginagawa natin ngayon, nang sa ganun mapakinggan din yung boses nila. Batay po sa mga nakita niyo po dito